Another trending sa social media na naman mga kapatrol, ang aming ihahatid sa inyo. Grabe itong si RJ Abarrientos, dinaig pa ang first pick na si Justin Baltazar. Trending na naman si RJ Abarrientos dahil sa isang interview ni Coach Yeng Guiao na kung saan sinabi niya na target sana nila si RJ Abarrientos sa last PBA draft and they are seriously considering trading their number 7 and 8 picks sa number 4 pick ng Phoenix to have a chance of picking RJ Abarrientos at number 4. Kaya lang naunahan sila ng Barangay Ginebra at number 3 pick at kinuha si RJ Abarrientos na ikinagugulat ng lahat. Akala kasi ng lahat na si Kai Balongay ang kukunin ng Barangay Ginebra dahil kulang-kulang sila ng big man sa pagkawala ni si Stan. Pero there must be something kay RJ Abarrientos kung bakit pinagagawan siya ni na Coach Tim Cone at Coach Yeng Guiao, ang dalawa sa mga batikang coaches sa Pilipinas. Well, according kasi kay Coach Yeng, ay isang generational talent si RJ Abarrientos na merong similarity sa laro ng kanyang uncle na si Johnny Abarrientos. Actually, serious ang pag-iisip namin doon. Special player kasi si RJ, isang klase ang talent niyan, a generational player. Ibang klase ang talent niyan, a generational talent. So naisip namin, baka yung number 7 at 8 namin, tanggapin ng Phoenix sa trade. Yan ang sabi ni Coach Yeng Guiao. And speaking of generational talents, ay napakaswerte daw ni Coach Tim Cone dahil sa Gilas, ay meron siyang dalawang generational talents na sina Kai Sotto at Junmar Fajardo. But I think by and large, it's really our size. It was really the play of Jumar and Kai. That was the difference. Of course, Justin and Dwight were the motor that drove us. But without Kai and Jumar there, it wouldn't have mattered how well Justin and Dwight played. It was the presence of the two big guys was really a difference maker. Bihira kasi ang mga katulad ni Kai at Junmar dito sa Pilipinas na napakatangkad na at napaka-skilled pa. Pero ano nga ba ang generational talent? Well, a generational talent refers to someone who is so far above their competition that we see their level of dominance only once in a generation. At swak dito si Junmar Fajardo for obvious reason. Kung ikaw ba naman ay isang 7-time MVP and going 8 MVP winner na, ay walang duda si Junmar ay isang generational talent. Samantala ang ating idol na si Kai naman, ang susunod kay Junmar dahil hindi naman kabataan itong si Junmar. At nakikita ni Coach Tim Cone na si Kai ay isang generational talent. Sa Philippine standard ay hands down isang generational talent si Kai Sotto. Sa height pa lang ay wala ka nang hanapin pa. Plus the fact na isang multi-skilled si Kai ay walang duda ang kakayahan niya. Although sa ngayon ay isa pang developing player si Kai at hindi pa niya nakuha ang kanyang full potential, pero marami ang naniniwalang si Kai ang magiging first homegrown Pinoy to play sa NBA. Sky is the limit kasi sa potential ni Kai, and based sa kanyang very impressive performance against Latvia, ay siguradong makakaabot siya sa NBA and will become an NBA All-Star. Pero kung dito sa Pilipinas, ay walang duda si Kai na ang pinakamagaling na player. At kung matagal na kayong nanonood sa aming mga videos, ay maginawa na tayong video before describing Kai as a generational talent long before Coach Tim Cone says it. Ever since kasi, ay naniniwala tayong isang generational talent ang ating idol na si Kai. At ngayong si Coach Tim Cone na mismo ang nagsasabi, ay for sure, wala nang papalag sa katotohanan na isang generational talent ang ating idol. At balitang NBA naman, na-trade si Russell Westbrook ng Los Angeles Clippers sa Utah Jazz noong Webes sa isang sign and trade deal ng NBA para kay point guard Chris Dunn. At inaasahan na bibilhin ng Utah Jazz ang kontrata ng dating NBA MVP upang makapirma si Westbrook sa Denver Nuggets ayon ng ESPN. Kasama sa trade ay ang karapatan ng Utah Jazz na palitan ang second round draft picks in 2030 and draft rights kay center Balsa Koprivica at cash. Russell Westbrook, a 9-time All-Star and a 2017 MVP,
for Oklahoma City, was traded for the 5th time in his career. He has now been traded to Utah Jazz by both franchises in his native Los Angeles in the past 18 months. And the 35-year-old Westbrook has reportedly opted into the final year of his contract with the Los Angeles Clippers, who were to pay him just over $4 million. Ang point guard ay may average na career low na 11.1 points bawat laro, habang karamihan sa kanyang oras ay galing siya sa bench nung nakaraang season para sa Los Angeles Clippers. Tinambakan sila ng Dallas Mavericks sa unang round ng playoffs habang si Kawhi Leonard ay injured. At ang Los Angeles Clippers ay nagpadala kay Russell Westbrook sa Utah Jazz noong Webes sa pamamagitan ng isang sign-and-trade NBA deal para kay point guard Chris Dunn. At inaasahan na bibilhin ng Utah Jazz ang kontrata ng dating NBA MVP upang makapirma si Russell Westbrook sa Denver Nuggets. At kasama sa trade, ang Utah Jazz ay nakakakuha ng right na palitan ang second-round draft picks in 2030 and draft rights kay center Balsa Koprivica at cash. Rush is an all-time great, and we were fortunate to have him here. He lifted the energy and intensity of the group. We look forward to seeing him continue his decorated career. At yan ang sabi ng Clippers President of Basketball Operations na si Lawrence Frank. Kung maklear ang waivers ni Russell Westbrook, plano siyang sumali sa Denver Nuggets na nangangailangan ng depth sa guard matapos ang pag-alis ni Kentavious Caldwell-Pope at Reggie Jackson noong nakaraang buwan. Ang deal ay nagtatapos sa 2 attempts, pagtangka ni Russell Westbrook na makamit ang championship sa kanyang hometown. Una siyang napunta sa Los Angeles Lakers noong August 2021 upang maging pangatlong superstar kasama ni LeBron James at Anthony Davis sa isang koponan na may pangarap na magkampyonato. Ngunit sa halip, nagawa lamang ni Russell Westbrook ang 17.4 points bawat laro para sa Los Angeles Lakers habang nahihirapan siyang makipaglaro kasama sina LeBron at Davis. Tinrade si Westbrook ng Los Angeles Lakers sa Utah Jazz noong February 2023 at sumama siya sa Clippers matapos bilhin ng Utah Jazz ang kanyang kontrata. Sa Clippers, pinataas ni Russell Westbrook ang kanyang shooting percentage, ngunit hindi rin siya nakabalik sa kanyang mataas na scoring at ball dominance peak sa ibang koponan na may mga veteranong bituin. Sa karamihan ng ikalawang bahagi ng nakaraang season, ay pinababa ang kanyang papel habang karamihan sa oras ay galing siya sa bench. Nawalan rin ang Los Angeles ng Paul George at patungo itong Philadelphia sa free agency ngayong buwan. Ngunit babalik naman si Kawhi Leonard at James Harden kasama sina Ivica Zubac, Norman Powell at Terrence Mann.